Grabe po itong talagang nakakalulang pera. Parang redundant. Yung budget ng Office of the Vice President at yung kanyang confidential fund, yung iba ay ginamit sa, kaya sabi ko redundant, yung trabaho ng DSWD, trabaho ng Department of Health, yun din pala ang pinagkagastusan. Ano ba yun? Di ba for political gimmick lang yan? Kasi may budget na tayo sa DSWD pang ayuda sa mga nangangailangan. May budget tayo sa Department of Health para sa mga nagkakasakit. Ay yun din pala ang pinagkagastusan ng ibang budget ng confidential fund. Tapos yun din ang pinagkagastusan ng ibang budget ng mismong nasa Office of the Vice President. Huwag natin kalimutan, mahigit na 2 billion ang budget ng OBP noong 2023 at ngayong 2024. Ito, pakinggan po ninyo kung paano gisahin ni Congressman Flores itong si Attorney Rosalyn Sanchez. Siya po yung, ano ba ang posisyon nito? Chief ng Finance and Admin ng Office of the Vice President. Pakinggan niyo yung mga question and answer. We have an existing medical assistance program. And if you already have an existing rice food bag program, why would you still be needing to use the confidential funds for the provision of medical and food? Ayan, kita nyo? Bakit po kaya sa tingin ninyo? Doble. I'm sorry, Mr. Chair, Your Honor, but I cannot make an opinion on that matter. Wow. So you don't know the reason why, no? Yes, Mr. Chair. Bakit ganon? Ito. Wouldn't it be more practical sana na isang source of fund lang ang sa medical assistance, isang source of fund lang ang sa food aid para mas uniform yung pagbigay nyo at mas marami yung mabibigyan ninyo ng ayuda? Mr. Chair, I do not have information on the actual utilization of the confidential fund, Your Honor. Yeah. Kasi, in Pare-parehas yung gastos 21 to 31 yung 2022 na grabe talaga ito. Ang provision of medical and food aid is 40 million. Yan, Diba? Now, on February 6 to March 29, 2023 din, in the first quarter of 2023, ang provisions for gastos, medical grabe. and food aid increased to 42 million. Sa sa April 25 to June 30 is bumalik to 40 million. Now, hindi ko lang maintindihan po. Bakit kailangan pa mag-utilize ng confidential fund if may existing na kayo na programa for food and medical assistance? Doble-doble yung programa sa dalawang budget. Confidential fund at Office of the Vice President. In your letter, kasi balikan ko to Grabe. In your letter, in your statement pala, dated November 9, you said na lahat ng beneficiaries at details nila ay nailista when you submitted it to the COA. Tama po ba? Yes, Mr. Chair. Now, ang details na to would include saan na hospital, magkano binigay, anong address ng beneficiary na binigyan. Tama po ba? Yes, Mr. Chair, with respect to the regular fund, Your Honor. Yes, with respect to the regular fund, which is contrary to the confidential fund Paano ka naman na matutuwa dyan sa nangyayari yan? Nakakalulang pera ng taong bayan na doble-doble. Confidential fund ginamit sa medical mission at kung ano-ano. Tapos meron pa rin budget na ginamit doon. Sa Office of the Vice President lang yon. Paano yung budget natin sa DSWD, Department of Health at iba pang departamento? Kaya again, talagang grabe ho. Sobrang bait ng mga Pilipino. Nakakadismaya. Sobrang bait nating mga Pilipino. Bakit natin pinapayagan itong ganitong klaseng opisina at opisyal na kung lumustay ng pera, ganun-ganun na lang sa kabila ng napakaraming naghihirap na Pilipino? Lalo na ngayon, panahon ng typhoon, bagyo, na ang dami hong nasisirang bahay at may mga buhay na nawawala. Marami hong pangailangan nila. Pero, ito namang Office of the Vice President, ganyan kung lumustay ng pera. Kaya pala, malinaw na sa ating observation at opinion, kaya ayaw magpaliwanag ni Vice President mismo
ayaw humarap ng matino sa mga public hearing sa Kongreso kasi hindi niya talaga ma-justify ang kanyang ginagawang yan, ay ito Chief Accountant, Budget Officer, Chief ng Finance and Admin ng Office of the Vice President, gisadong-gisado Hirap na hirap sila magpaliwanag kung paano nila nilulustay at ginagamit yung pera ng taong bayan. Ay alam nyo, pera ng taong bayan, karapatang malaman ng tao ito kung saan ginamit. Kaya yung congressman, dahil yan kinatauhan ng mamamayan, kaya nga People's Congress, House of Representatives, ay talagang sila may karapatang magtanong dahil sila nagbibigay ng budget na ganyan sa kailang paniniwalang gagamitin ng tama. Pero ngayon lumalabas po, kaya nga ito si Congressman Flores ay nalilito na And all it said dito was sa that paliwanag. it is for Bakit may perang ginamit galing sa confidential, may pera pang ginamit galing sa ibang opisina o iba pang budget na under ng Office of the Vice President. So redundant yung project, redundant yung gastos. such a lot Ulit-ulit na pera. It's a very good program that was initiated by the Office of the Vice President. Para to avoid confusion na lang and investigations like this, dapat one source of fund for that purpose. Yun na yan, di ba? Huwag na yung itap mo pa ang confidential. You got the confidential fund should be used for purposes approved by the joint circular. Dapat, yun lang. Huwag na yung food and medical. Meron na kayong regular program for that. In fact, mas malaki pa nga ang pondo nyo for that, di ba? Alam mo, meron pa isang na-discover dito, matatawa kayo Matatawa kayo, pero may pananagutan sa batas yan, Meron pong isang attorney Abela ba yun? Nalimutan ko tuloy yung pangalan. Merong isang attorney Abela na taga-Office of the Vice President. Siya rin ang nagnotary nung kanyang dokumento. Kaya nagugulat yung mga congressman na abogado. Di ba dapat pagka kahit abogado ka, dapat ang magnonotary ibang abogado? Di ba? Hindi pwedeng ikaw yung gumawa ng report, ikaw yung sa yung dokumento, ikaw rin ang magnonotary. Kahit abogado ka, bawal yun. Kaya nga hinahanap ngayon si Attorney Abela, hindi ho kasama sa hearing. Kung paano niya ginawa yun, yung kanyang dokumento, siya rin ang nagnotary. Ano ba yan? Ang dami talagang problema ho sa Office of the Vice President. Naku, issue lang ho ito, walang personalan, pero talaga hong nakakalito, hindi na ho nakakatuwa dahil pera natin ng mamamayang Pilipino itong pinag-uusapan dito. Hirap na hirap po talaga. Halos lahat ng opisyal ng OBP at saka ho yung mga dating opisyal at kasalukuyang opisyal ng Department of Education na iipit dito sa hearing. Dahil nga ho nagugulat sila dun sa volume ng pera nung siya ay sekretary ng Department of Education at ng Office of the Vice President, kung paano nila pinagrambol-rambol yung paggastos at nakakalulang milyon-milyon ito. Matindi ho talaga itong nangyari. Ewan ko kung paano ito Thank you very much, maaaring magtampo na yung mga taga-suporta ni Vice President kasi lagi niyan ang topic. Yan ho talaga ang balita sa Kongreso, sa Senado at ano man ang usapan sa media, social media, ay talaga ho sila ang topic. Kasi nga yung pera ng bayan hindi naman ho pwedeng ibaliwala yan. At pati yung ating mga kabayan sa abroad nagbabantay dito ho rin, talagang nalilito rin. Hindi lang malaman kung paano nangyari. Maling-mali ang pagproseso, maling-mali ang paggastos, maling-mali ang pamamaraan, redundant yung paggamit, paulit-ulit na paggamit ng pera, samantalang maraming Pilipinong nangangailangan ng pera ng bayan. Please like, share ng mga video ito para makarating po sa mga kinukulan sa ating mga kababayan sa buong mundo.